Karugtong, sa unang araw pa lang, ipinakita ng bagong leader ng Iran na handang makipagdigmaan hanggang sa huli ang militar na rehimen sa Tehran. Ang pagtatalaga kay Mujtaba Khamenei, anak ni Ayatollah Ali Khamenei, bilang bagong kataas-taasang leader ng Iran ay nagpapakitang kontrolado ng mga radikal ang bansa, Habang naisasantabi ang mga moderate at reformistang fraksyon. Ngayon, nalaman na ang hukbong tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon mismo ang pumilit sa asambleya ng mga ayatollah sa Iran na piliin si Mujtaba bilang leader. Matapos italaga, opisyal na nanumpa ng katapatan ang IRGC sa bagong leader. Sa Tehran ngayon, inihayag na di uurong ang bagong leader sa digmaan kontra Estados Unidos at Israel. Dahil ang 56 anyos na Khamenei ay may dahilan din para sa paghihiganti ng dugo. Dahil nung pag-atake ng Israel nung ika-28 ng Pebrero, hindi lang ama ang nawala sa kanya, kundi pati ina, asawa at anak. Sa episode na ito, pag-uusapan natin kung sino nga ba Sino ang bagong leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei at bakit sa kanyang pamumuno ay magiging mas mabagsik pa ang digmaan laban sa Estados Unidos ng Amerika. Ang pangalan ko ay Alexi Pecci. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe tayo sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pecci News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon namin inilalatala ang mga bagong balita agad-agad. Kaya, nitong Lunes, itinalaga ng Iran si Mojtaba Khamenei, anak ng napatay na Ayatollah Ali Khamenei, bilang pinakamataas na pinuno ng Iran. Ipinapakita nitong nananatili sa kapangyarihan ang mga taga-suporta ng mahigpit at radikal na direksyon. Ayon sa asambleya ng mga ayatollah, itinalaga ng konseho ng mga eksperto si Ayatollah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei bilang ikatlong pinuno ng Islamikong Republika ng Iran sa pamamagitan ng karamihan ng boto. Ang posisyong ito ay nagbibigay kay Mujtaba ng karapatang magdesisyon sa lahat ng usaping pampamahalaan ng Islamikong Republika. Maraming nakakaintrigang impormasyon tungkol sa bagong leader ng Iran. Matagal siyang nagtagong may malaking impluwensya sa politika ng Iran ayon sa mga usap-usapan sa loob ng maraming taon. Halimbawa, ayon sa mga diplomatikong telegrama ng Estados Unidos na inilatala sa WikiLeaks noong huling bahagi ng dekada 2000, inilalarawan siya bilang makapangyarihan at tinitingnang may kakayahan at determinadong leader sa likod ng mga eksena. Mas naging maimpluwensya siya sa mga mandirigma ng hukbong tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon. Laging kapaki-pakinabang siya sa kanila dahil sinusunod niya ang utos ng mga komandante ng militar. Ang hukbong tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon ang nagpilit na si Mojtaba ang maging bagong leader ng Iran. Kahit wala talaga siyang karapatan doon, may isang kawili-wiling punto dito. Ang totoo, sa edad na 30 lamang nagpunta si Mujtaba sa Qom. Ang Qom ay isang banal na lungsod at mahalagang sentro ng teolohiyang Shiite kung saan siya nagpatuloy ng relihiyosong pag-aaral. Walang halos may lakas ng loob na tawagin siyang isang klerigo dahil karaniwan, ang mga taong tulad niya ay nagsisimulang kumuha ng relihiyosong edukasyon ng mas maaga pa. Bukod dito, hindi pa nagsusuot si Mujtaba nito hanggang mag-30 siya. At kahit sa mga huling araw nitong nakaraang linggo, si Mujtaba ay nanatiling isang espiritual na pinuno na nasa gitnang antas lamang. Ito ay naging hadlang kahit sa nominasyon para sa pinakamataas na pinuno. Dahil dito tumagal ang pag-anunsyo at agad tinawag si Mujtaba na Ayatollah. Ito ang pinakamataas na espiritual na titulo kahit hindi naman talaga siya Ayatollah. Gagawin mo ang lahat para makuha ang kapangyarihan. Ipapaliwanag ko rito ang isang mahalagang detalye sa kultura ng silangan. Sa sistema ng relihiyosong edukasyon, ang pagkakaroon ng karangalang titulo na Ayatollah ay itinuturing na palatandaan ng malawak at malalim na kaalaman ng isang tao at tinitingnan bilang isa sa mga kinakailangan at kondisyon para sa pagpili ng magiging leader sa hinaharap. Kaya napakahirap tawaging Ayatollah si Mojtaba. Ngunit nitong mga huling araw, tinatawag na siyang Ayatollah sa publiko kahit isa pa lang siyang klerigo na nasa gitnang antas. Alam mo, parang isang sarhento na biglang naging general. Pero ngayon, ito na ang pinakamahalaga. Si Mujtaba ay itinaas sa kapangyarihan ng mga militante ng hukbo ng tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon. Nagsimula ang kanilang pagtutulungan noong simula ng dekada 2000. Noong halalan sa pagkapangulo ng Iran, 2005 inakusahan siyang ginamit ang korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon para makialam sa halalan.
Ang maging presidente ay ang taong gusto niya, si Mahmoud Ahmadinejad. At inirerekomenda kung tandaan ninyo ang kasong ito dahil babalikan pa natin ito mamaya sa episode na ito. Para hindi kayo malito, tandaan lang ninyo. Noong 2005 tinulungan ni Mujtaba na manalo sa eleksyon si Mahmoud Ahmadinejad. Hindi lang nananakot ang mga militante ng IRGC, namimigay din sila ng pera sa mga relihiyosong grupo para suportahan ang kanilang kandidatong gusto. Pagkaraan ng 4 na taon, muling nanalo sa eleksyon ang kandidato ni Majshab Ahmani na si Ahmadinejad dahilan ng malawakang protesta sa Iran noong 2009. Bukod pa rito, matapos ang eleksyon noong 2009, dalawang kandidato reformista na tumutol kay Majshab Ahmani ay basta na lang inaresto at yun na. Inaasahan ng lahat na ipagpatuloy ni Mujtaba ang pulisya ng kanyang ama. Naniniwala ang ilan na ang taong nawalan ng ama, ina, asawa o anak dahil sa pag-atake ng US at Israel ay malabong magpakita ng kahinaan o sumunod sa kanluran. Ang pagtatalaga kay Mujtaba Khamenei, anak ni Ali Khamenei, bilang bagong pinakamataas na pinuno ng Iran ay nagpapakita na kontrolado na ng mga taga-suporta ng mahigpit at radikal na linya ang bansa. Ang mga moderate at reformista ay tuluyang na-isolate, ngunit walang reforma, nasa makapangyarihan pa rin ang kapangyarihan. Hindi atras ang Tehran sa digmaan kontra Estados Unidos. Tiyak ding magtataguyod ng mapanlabang posisyon laban sa kanluran ang 56 na taong gulang na si Khamenei. Nagpahayag si Donald Trump na hindi niya matatanggap si Mujtaba Khamenei. Ngunit ang pag-angat ng konserbatibong matagal ng konektado sa hukbong tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon ay nagpapakita na hindi pa nagtatagumpay ang mga pagtatangka ni Trump na takutin at pilitin ang rehimeng Iranian na sumuko. Ang pag-upo ng mas batang Khamenei ay nagpapakita ng pagpapatuloy ng parehong estratehiya, panunupil sa bansa at paglaban sa pandaigdigang antas. At dito, ang mahalagang bagay ay ang pinakamalapit na opisyal kay Mujtaba ay si Ali Larijani, ang pinakamataas na opisyal sa bansa na responsabale para sa pambansang seguridad. Kaya nga, siya mismo ang nag-uutos nitong mga nakaraang araw ng mga pag-atake sa mga bansa sa Persian Gulf at siya rin ang responsabel para hindi sumiklab ang panibagong alon ng mga protesta sa bansa. Siya mismo, si Larijani, ang namuno noong Enero sa marahas na pagsupil sa mga protesta kung saan libu-libong Iranian ang namatay. At itong si Larijani rin ang nagpumilit na piliin si Mujtaba. At dito, kailangan nating isaalang-alang na si Mujtaba Khamenei ay may malaking suporta sa loob ng hukbong tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon, lalo na sa mga kabataan at mas radikal na henerasyon. Alam mo ba kung bakit todo ang suporta ng hukbong tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon kay Mujtaba Khamenei? Alalahanin mo yung mismong halalan ng presidente noong 2005 na nabanggit ko kanina. Noong panahon na yon, tinulungan ni Mujtaba na manalo sa halalan ang halos hindi kilalang si Mahmoud Ahmadinejad. Sa panahong yon, halos wala siyang pangalan. Alam mo ba kung saang organisasyon galing si Ahmadinejad? Tama, galing siya sa hukbo ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon. Noon, nagkaroon ng halos walang limitasyong kapangyarihan ng IRGC sa bansa. Kaya ngayon, nabuo na ang buong larawan. Hindi na natin pwedeng ituring ang mga pag-atake ng Iran bilang makakahiwalay na paghihiganti ng nagiingalong rehimen. Mas mainam siguro itong tawaging horizontal escalation o pagtatangkang baguhin ang pusta sa tunggalian sa pamamagitan ng pagpapalawak sa espasyo at panahon. Ang estratehiyang ito ay nagpapahintulot sa mas mahina na pilitin ang mas malakas na magbago ng plano. At dito ay papaalala ko na naging bitag para sa mga Amerikano ang Vietnam dahil ang mga grupong Vietnamese ay tumugon sa lakas ng American Air Force gamit ang horizontal escalation. Mahalagang tandaan na kapag nabuhay ang isang rehimen matapos mawala ang leader tulad sa Iran, kailangan nitong agad ipakita ang katatagan sa pamamagitan ng pagpapalawak ng tunggalian. Dapat ipakita ng rehimen na mas nagkakaisa at malakas ito sa ilalim ng bagong leader. Kaya sa kasamaang palad, malamang na magtagal pa ang digmaan sa gitnang silangan. Hanggang dito na muna. I-share ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at i-like ang episode. Kung naging kapaki-pakinabang ang episode, suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng tulong pinansyal.
sa pamamagitan ng inyong donasyon o pag-subscribe gamit ang mga link at detalye sa deskripsyon ng video na ito. O kaya naman ay gamit ang QR code na makikita ninyo sa inyong mga screen. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.